Hello po, magandang umaga po. Nandito po uli ako. Medyo natagalan po kasi busy po ako ngayon eh. Gusto ko lang pong dagdagan yung aking vlog na katapusan na yung pong tungkol sa pagpapakulong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay blessing. Tingnan nyo po, sa palagay ko po totoo talagang blessing po ang kanyang pagpapakulong sa kanya. Ito pong si Sara Duterte at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito po hindi pala in good terms. Sila pala hindi sila in good terms. Ibig sabihin eh, hindi sila nagkakaroon ng close na pag-uusap. Malayo sila sa isa't isa. Pero, simula nung makulong, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagkaroon po ng chance na magkaroon sila ng close na pag-uusap na mag-ama. Yun po ang naging daan para silang mag-ama ay maging close uli at magkaroon ng heart-to-heart talk. Kaya po katunayan nga po sabi ni Sara Duterte, nagpapasalamat siya kay Bongbong Marcos dahil naging close daw uli sila ng kanyang ama nitong ito'y nasa dahig na. Isipin niyo po yun. Di ba blessing na yun? Na yung dating mag-ama na hindi pala close, na malayo sa isa't isa, naging malayo sa isa't isa, nagka-problema siguro ng kanilang nakaraan, ay naging close uli at nagkaroon ng puso sa pusong pag-uusap. Naging close uli sila sa isa't isa. Di ba blessing ito? At tungkol naman po sa palagi ko, marami pa pong blessing na magaganap. Alam niyo po, ang tao na yung parang hindi naniniwala sa Diyos, sasabi niya nga nila ay nagmumura. Ako po'y naniniwala na kung sino po yung tao na medyo hindi nagpapakita ng pagiging malapit sa Panginoon, nadating po yung araw na ito po ang pinakamasidhi magmahal sa Diyos. Antayin po natin na baka po hindi tayo makapaniwala. Dumating po yung araw na yan. Sabi ko nga po, blessing, maaaring blessing itong pagkakakulong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi nila, nilalapastangan daw po ang Diyos. Tingnan natin. Kasi ang aking paniniwala, kung sino yung medyo nagkakaroon ng kasalanan, sila ito, dumadating yung panahon na ito ang pinakamasidhing magmahal sa Diyos. Ako po'y naniniwala dyan. At ako naman po'y naniniwala na yung pong mga ganong salitain ng dating Pangulo, yung po'y kanya lamang yung ano lang niya, may tawag po dun yung humor, ganun lang po. Pero hindi pa ako naniniwala na hindi po ito naniniwala sa Diyos. Hindi po. Humor lang po niya yon, yung mga ginagawa niya para mapatawa ang tao. Humor lang po niya ito. Hindi pa ako naniniwala na ganun kasama siya. Ganun po. Sense of humor po ang tawag doon. Pero hindi po yung bukal, mga lumalabas sa bibig niya, hindi naman po yung bukal sa kanyang puso. Kaya, ako'y naniniwala, marami pa pong mangyayaring blessing sa pagkakakulong sa kanya. Kaya lang po sana, kung ako pong tatanungin, gusto ko na po siyang makabalik ng Pilipinas. Pag ako po ang tatanungin. At saka mga kababayan ko, sana maging matalino po tayo. Eleksyon na po. Kung gusto po natin ng pagbabago, talagang pagbabago, para sa aking sariling pananaw, ay di bumoto po tayo ng bagong pangalan. Kasi yung pong mga dati,
Dati pa rin po, wala pagbabago, yun pa rin. Kasi yun at yun ang ating binoboto. Bakit hindi po tayo sumubok ng ibang pangalan? Sububok tayo, baka nga magkaroon ng pagbabago. Hindi po yung kasi, kung ano yung dati, yun pa rin, yun pa rin. Hindi po ba? At saka, meron dyan mga political, nakikiride on lamang sa administrasyon para manalo. Pero pagdating sa Senado, wala naman pong ginagawa. Sampulan ko kayo, si Senator Lito Lapid, hindi po natin naman nakikitang mag-disagree o kumontra man lang o magkaroon ng sarili niyang paninindigan. Wala, habang nakaupo, wala pa akong narinig. Diyos ko po, bakit po tayo buboto ng ganyan? Sana ang ating maiboto yung talagang lumalaban, nakikipaglaban, kung ano ang tama at makatuwiran. Yun lang po. Sana po matauhan na tayong lahat, bumoto po tayo ng ayos. Kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Kung ayaw natin ng pagbabago, ituloy niyo ang gusto niyo. Ganun lang po ang masasabi ko. Tungkol naman po, alam nyo, sa susunod ko pong vlog, sa susunod ko pong sasabihin sa Facebook, dyan, tungkol naman po sa susunod nating eleksyon sa pagkapangulo, kung ano po ang aking pananaw. Salamat po, hanggang dito na lang po. Busy po kasi ako, kaya po ako hindi masyado makapag Facebook live. Sana po makarating to sa lahat. Sana po gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Maging matalino na po tayo. Kawawa na po tayo. Salamat po.